Multo ng aking lolo. Lumaki ako sa isang tahimik na bayan kung saan malapit ang bawat pamilya sa isa't isa. Isa sa mga pinakamalapit sa akin ang aking lolo, si Lolo Dario. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay, mula sa pagbibisikleta hanggang sa paggawa ng kahoy na laruan. Palagi siyang nakangiti at may baon laging kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit dumating ang araw na kinatatakutan ko. Pumanaw siya dahil sa sakit sa puso. Naging napakabigat ng pagkawala niya sa pamilya, lalo na sa akin. Isang linggo matapos siyang ilibing, doon nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Ang unang pagpaparamdam. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa isang kwarto, narinig ko bumukas ang lumang rocking chair ni Lolo sa sala. Isang malumay na uboy ng kahoy ang pumuno sa tahimik naming bahay. Lumabas ako upang tingnan, ngunit walang tao at tumigil na ang paggalaw ng upuan. Ipinagwalang bahala ko ito. Iniisip na baka hangin lang. Ngunit nang magdaan ang mga araw, lalo pang dumalas ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang madaling araw, nagising ako sa mahihinang pagkatok sa aking pinto. Pagbukas ko, wala namang tao. Minsan, may maririnig akong mahina at pamilyar na boses na bumubulong ng apo. Habang natulog ako, ang lumang kahoy na laro ang ginawa ni Lolo para sa akin noong bata pa ako, isang maliit na kabayo, ay madalas kong makita sa ibang lugar kahit na sigurado akong nilagay ko ito sa istante. Dahil sa sunod-sunod na pagpaparamdam, nagdesisyon akong sabihin ito sa aking ina. Hindi siya nagulat. Siguro, hindi pa siya handang umalis, anya. Baka may gusto pa siyang iparating sa'yo. Dahil dito, nagdesisyon akong kausapin si Lolo, kahit na hindi ko siya nakikita. Lolo, sabi ko isang gabi habang hawak ang lumang kahoy na kabayo. Kung nandito ka pa, sana ipakita mo kung ano ang gusto mong sabihin. Noong gabing iyon, na naginip ako, nasa hardin kami ni Lolo, nakaupo sa ilalim ng punong mangga kung saan madalas kaming magkwentuhan noon. Nakangiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Huwag kang malungkot, apo, sabi niya. Nandito lang ako, pero kailangan mo na akong hayaan. Nagising ako na may luha sa aking pisngi. Nang bumangon ako, napansin kong ang kahoy na kabayo ay wala na sa lamesa kung saan ko ito iniwan. Kinabukasan, sa isang sulok ng hardin, natagpuan ko ang laruan, nakapatong sa bato sa ilalim ng puno ng mangga. Parang nagpaalam si Lolo sa akin sa huling pagkakataon. Mula noon, hindi na siya nagpaparamdam. Ngunit alam kong kahit hindi ko na siya naririnig o nakikita, nasa puso ko pa rin siya. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang alaala na kailanman ay hindi mawawala.